I am John Paul A. Corpus, the ninth reporter with the continuation of our discussion. Our discussion is all about the desired learning competencies of grade 4 to 6. Pag sinabi nating desired learning competencies, ito yung mga dapat na taglay ng isang mag-aaral matapos ang yugto ng kanyang pag-aaral. Ang medium na pagtuturo sa araling panlipunan ay Pilipino. Kaya naman, isinulat ang mga kakayahan o learning competencies nito sa Pilipino. Isa na nga sa kakayahan ay ang pagsusuri at interpretasyon ng impormasyon. Sa partikular na kakayahan, pang-11, sinasabi na ang mga mag-aaral ay kinakailangan nakabubuo ng interpretasyon tungkol sa magkaiba at posibleng magkasalungat na paliwanag sa isang pangyayari. Halimbawa, may nagsasabing si Magellan ay isang bayani dahil ipinakilala niya ang Kristyanismo sa Pilipinas. Ngunit may nagsasabing naniniwalang siya ay isang mananakop. Sa pamamagitan nito, makakapagbigay ng interpretasyon ang mga mag-aaral galing sa magkaiba at magkasalungat na pangyayari o paliwanag. Pang-12 kakayahan, nakakapagbigay ng historical na kahalagahan sa mga tao, pangyayari o proseso at institusyon. Halimbawa, pwede nating ipagawa sa mga bata na bakit mahalaga ang ginawa ni Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, pwedeng magbigay ng historical na kahalagahan ang mga bata, mapapahalagahan nila kung ano ang ginawa ni Jose Rizal noong pangyayaring iyon. Pang-13 kakayahan, sinasabi na nakakapag-isip ng sariling idea o pagtingin tungkol sa pinag-uusapan o natutuhan sa isang sanggunian. So dito pwede nating magpabasa sa mga bata ng kwento at makapagbigay sila ng sariling idea pagkatapos mabasa yung kwento. Sa pang-14 na kakayahan naman ay sinasabi na nakapaghahambing ng sariling kaisipan sa kaisipan ng author o manlilikha at naipapaliwanag kung bakit sumasang-ayon o hindi ang dalawang kaisipan. So halimbawa narito yung alamat ng pinya. So sinasabi ng may akda na ang katamaran ay may hindi magandang bunga. So pwede nating kung ano yung opinion ng bata, kung sumasang-ayon sila dito or hindi, pwedeng i-share ng bata ang kanyang idea sa pamamagitan nito. Sa pang-15 kakayahan naman ay inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakauunawa ng papel at epekto ng heograpiya sa pagbabagong panlipunan at pangkalikasan. Dito pwede natin ipaliwanag sa mga bata na ang Pilipinas ay napapalibutan ng isla. Kaya ang hanapbuhay ng ibang tao ay ang pangingisda. Sa pang-16 na kakayahan naman ay inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakakagamit ng pamamaraang matematikal sa pag-unawa ng mga batayang konsepto ng economics sa pagsusuri ng kwantatibong datos. Sa naman dito is pwede tayo magbigay ng problem solving sa kanila. Halimbawa, kung ang tindera ay nagbebenta ng 100 pirasong mangga at ang halaga ng bawat isa ay 20 or 20. Ibig sabihin, ikukumputin ng bata para nang sa ganun is masukat natin kung talagang na-achieve niya ba o na-meet niya ba yung inaasahang kakayahan. Sa pang-17 naman o panghuli, inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng konklusyon base sa interpretasyon ng impormasyon. So dito pwede tayong magpanood ng balita sa mga bata o magpabasa ng isang salaysay. So sa pamamagitan nun, pwede nating higayatin na magbigay ng konklusyon base sa impormasyon na kanilang napanood o nabasa. Dumako naman tayo sa pang-4 na kakayahan at ito ay tinatawag na pagsasaliksik. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na maging mapanuri lalo na sa mga impormasyon. So, una ay inaasahan na nakakasagot ng tanong base sa angkop at sapat na ebidensya. Ibig sabihin, kailangan taglay ng mga bata ito. So, magbigay tayo ng halimbawa. Pwede tayo magtanong na bakit mahalaga si Jose Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas? Pwedeng sagutin ng bata iyon base sa ebidensya o nabasa niyang impormasyon. Sa pangalawang kakayahan naman sa pagsusuri ay inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakapag-aayos ng resulta ng pananaliksik sa lohikal na paraan. Pwede tayong magbigay ng halimbawa dito yung
mga dahilan ng pagbabago ng panahon. So, pwede nating itanong, una, ano ang panahon? Pangalawa, ano ang mga sanhi ng pagbabago ng panahon? At ang pangatlo, ano ang epekto nito sa tao at kalikasan? Sa pamamagitan nito, nakaayos yung bawat tanong na kailangan nilang sagutan at nagiging easy to complex, hindi nauuna yung mahirap at hindi nagiging mahuli yung madali. Ang pangatlo o ang panghuling kakayahan sa pagsasaliksik ay inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakakagamit ng teknolohikal na instrumento sa pagsasaliksik at pangangalap ng datos, pagsulat ng sanaysay o papel, at paghahanda ng interpretasyon sa pananaliksik. Pwede tayo magbigay ng halimbawa dito na si Ana ay ginamit ang Google search upang maghanap ng impormasyon sa kanyang takdang aralin. Sa pamamagitan nun ay natuturuan natin ang mga bata na sa tamang paggamit ng technological na instrumento sa kanilang pag-aaral. At muli, ako ang pangsyam na tagaulat sa ating talakayan sa araw na ito. At sana ay may natutunan kayo sa ating tinalakay. At hanggang dito na lang ang aking report. At salamat sa pakikinig. At mag-iingat kayo palagi.